Hello! Welcome to my channel. Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share ng aking mga videos para updated kayo lagi sa bagong i-upload kong mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa hatol ni Judge tungkol sa pagpatay ng 6 na mga pulis kay Jemboy Salazar na walang awang pinagbabaril ng mga kriminal na mga pulis ang walang kalaban-laban na si Jemboy Baltazar. Maaari bang kasuhan ang isang judge ng administratibo sa Korte Suprema para matanggal sa serbisyo bilang judge? An administrative case can be filed in the Supreme Court against a judge for ignorance of the law, or blatant violation of the law and rules committed by her grievous exercise of discretion, misconduct, violation of the anti-graft and for knowingly rendering an unfair judgment, and violation for Code of Judicial Conduct. Pakinggan nyo ito ang tungkol sa mga tinanggal na mga judges ng Korte Suprema dahil sa pang-aabuso ng mga judges na ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan para kampihan pa ang mga nagkakasala sa batas. Ang lahat ng mga sasabihin ko ay nadesisyonan ng Korte Suprema. Lahat naman ng tao sa Pilipinas ay alam na nila ang mga pang-aabuso ng mga pulis at mga ibang nasa gobyerno. Kawawa ang mga biktima sa mga inaagrabyado ng mga pulis. Para bang ang buhay ng tao ay inutang natin sa mga pulis. Na kung pumatay sila ay parang pusa o hayop lang. At kapag kinasuhan mo naman sa ombudsman, na Pulcom, IAS-Krame at sa fiskal ay kakampihan pa ng kapwa nilang mga tiwali. Palibhas sa hindi anak nila ang biktima, kaya madali nila inaabsuelto ang mga kriminal na mga pulis at mga nagkakasala sa batas. Ibig ba sabihin ni Judge ay ayos na lang ang mga krimen na ginagawa ng mga pulis? Dahil ba sa takot at naduduwag ang mga fiscal o judge sa mga criminal na mga pulis? Kaya kung magdesisyon sila ay para bang thank you na lang ang buhay natin mga biktima. Dito mo makikita ang paglapastangan ng nasa gobyerno ng ating mga batas. Wala nang takot ang mga criminal na mga pulis na mang-abuso, pumatay ng tao, dahil alam nila aabsuelto naman sila ni fiscal ni judge, ni ombudsman, at kapwa nilang mga korap sa gobyerno. Kaya nawawalan na ng tiwala ang mga taong bayan sa ating hustisya dahil sa walang katarungan. Sa kaso ni Jemboy Baltazar, maswerte ang mga kamag-anak ni Jemboy Baltazar dahil matino dito ang fiscal na humawak sa kaso. Dahil kung tiwali ang fiscal tiyak yan hindi pa-file ang kaso sa korte. Hindi kagaya ng sa Manila at Cavite na mga korap dyan ang mga fiskal. Ikaw pa na biktima ang babaliktarin na may kasalanan. Natural lang sa mga kamag-anak ng biktima na hindi makontento sa hatol ng isang judge. Yung nanay ng biktima hindi na niya makikita ang anak niya habang buhay. Samantala ang mga pulis na pumatay sa anak niya ay makukulong lang ng 4 na buwan. Nasaan doon ang katarungan? Masyado nang binababoy ng mga fiscals at judges at mga nasa gobyerno ang ating mga batas. Paano ka naman matutuwa kung ikaw na biktima, lalo na sa pamilya na pinatay ng mga criminal na mga pulis ay bibiktimahin pa ni judge? Mabilis magdesisyon ang mga fiscal, judge, ombudsman, na Pulcom, IAS-Krame na absuelto ang mga kapwa nila mga tiwali. Kasi hindi naman pamilya nila ang biktima. Kaya ayos lang sa kanila kung iabsuelto nila ang mga criminal, tutal wala silang pakialam kasi hindi naman nila kamag-anak ang napatay ng mga criminal na mga pulis. Pero huwag kayong mag-alala na ikaw, ako tayong lahat na mga banibiktima ng nga masasamang tao, kung naabsuelto man sila dahil mga kabalahibo nila ang mga yan, si Lord na ang bahala sa kanila. May karma sa mga taong hindi gumagawa ng tama. Mantakin mo sa kaso ni Jemboy Baltazar sasabihin ni Judge na wala daw elemento ng sabwatan sa pagpatay kay Jemboy. Sos Maria Joseph, K. Barber Edad. Hinabol ng mga pulis si Jemboy at pinagbabaril pa at pinatay ng mga pulis ang biktima at sasabihin walang intent to kill. Nakakatawa yata ito. Sabay-sabay ni-retrat nila ng bala pinaputukan si Jemboy wala daw intent to kill. Kung anak mo kaya judge ang barilin at patayin ng mga criminal na mga pulis, sa tingin mo ba ganun pa rin ang ihahatol mong parusa sa mga salot na mga pulis sa lipunan? The fact na pinagbabaril nila ang kawawang biktima na walang kalaban-laban ay sasabihin mo maliit lang na parusa ang ipapataw mo at inabsuelto mo pa ang isang pulis. Hindi mo maramdaman ang sakit, hinagpis kung paano mapatay mawala ng mga mahal sa buhay.
Kaya okay lang sa'yo na absuelto o patawan ng maliit lamang na parusa para hindi ka mahalata na kunwari walang pinapanigan. Ang karma ay darating yan sa mga hindi tama ang ginagawa. Mantakin mo wala naman baril si Jemboy na parang aso o hayop na pinagbabaril ng 6 na mga pulis na botas. May intent to kill, pagkatapos sasabihin ng judge guilty lang sa illegal discharge of firearms. Masakit sa pamilya ng mga binibiktima ng mga kriminal na mga pulis. Kaya wala nang takot o kaba na gumawa ng krimen ang mga kriminal. Pinaglalaroan na lang nila ang ating mga batas. Kasi alam nila na mga takot sa kanila ang mga dispensers of justice tulad ng fiscal, judge, ombudsman, na POLCOM at iba pang mga agency ng gobyerno na dapat sana protektahan tayong mga biktima, instead sila pa ang nagpoprotekta sa mga criminal at mga nagkakasala sa batas. Ang tanong po pwede bang kasuhan ng administratibo sa Supreme Court si judge o si fiscal dahil sa maling desisyon sa pagpabor niya sa mga criminal? Ang sagot ay oo. Sa katunayan marami ng judge na tinanggal dahil sa katiwalian. Tulad ng mga iilan na mga denisisyonan ng Korte Suprema sa kaso ng mga sumusunod na tinanggal ng Korte Suprema. Isa. Judge Perla Cabrera Fowler of RTC Branch 70, Dasma Cavite na kung saan kinasuhan ng ignorance of the law, misconduct, violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, and for knowingly rendering an unjust judgment, order. Dito sa kasong ito ay matatandaan ng kaso, the controversy stemmed from the death of complainant's grandson, Mark Andre Marcos, during the initiation rites of Lex Leonom Fraternitas held on July 29, 2012, at the Valuz Farm, Dasmariñas City, Cavite. Kinasuhan si judge ng gross ignorance of the law and for violating Rule 1.01 and Rule 3.01, Canon 3 of the Code of Judicial Conduct. The Supreme Court imposes penalty of dismissal from the service with forfeiture of retirement benefits. Tinanggal si Judge Perla Cabrera Fowler ng Supreme Court. Dahil sa matapang sa paghahanap ng katarungan ang mga biktima ay nakuha nila ang hustisya. Kung hindi nyo kakasuhan ang mga tiwaling fiscal, judge, mga criminal na mga pulis o mga abuses na nasa gobyerno, tiyak magpapatuloy ang kanilang pang-aabuso. 2. Judge Jose Mojares, Branch 21, Northern Samar ay tinanggal din ng Korte Suprema. Bukod sa pagkakasibak sa tungkulin ay wala ring matatanggap si Mojares na anuman mula sa 23 taong serbisyo nito at hindi na rin ito maaring makapagtrabaho sa alinmang sangay ng pamahalaan. Ayon sa mataas na hukuman, walang karapatang magtagal sa pwesto si Judge Mojares dahil hindi ito marunong magtanda sa kanyang mga naging kasalanan dahil pinagmulta na ito noon ng Korte Suprema ng ₱50,000 dahil sa pagiging ignorante sa batas sa isa pang hiwalay na kasong administratibo. Pinarusahan din ng hukom dahil sa pagiging ignorante nito sa batas matapos na payagan nito ang aplikasyon para sa probation ng naturang akusado gayong hindi ito saklaw ng kaparusahan para sa kasong homicide. 3. Respondent Judge Hermes Montero, then Presiding Judge of the Regional Trial Court of Toledo City, Cebu, Branch 59, is guilty of gross ignorance of the law or procedure, and accordingly, is meted with the penalties of forfeiture of all the retirement and other benefits due him, except accrued leave credits, and disqualification from reinstatement or appointment to any public office, including government-owned or controlled corporations, plus a fine in the amount of 200,000 pesos. He is also found guilty of gross neglect of duty in the performance or non-performance of official functions, and accordingly, is meted out with the penalty of a fine in the amount of 200,000 pesos. 4. Judge Jesus Mupas, retired RTC Judge Jesus Reyes, at si Judge Owen Amor of Camarines Norte RTC was found guilty of gross misconduct ay tinanggal din ng Korte Suprema were found guilty of gross ignorance of the law, gross misconduct, and violations of the new Code of Conduct for Philippine Judiciary. Ilan lang yan sa mga nabanggit na mga judges na tinanggal o inalis sa trabaho nila bilang judge. Maaari natin gawa ng another part 2 para sa iba pang karagdagan kaalaman ng mga tao na hindi pa nila alam kung paano kasuhan ang mga tiwali sa ating gobyerno na inaabuso nila ang kanilang kapangyarihan na ginagamit nila sa maling gawain na tayong mga biktima pa na naghahanap lamang ng katarungan ang bibiktimahin pa ni judge, ni fiscal,
ni pulis at kung sino-sino pang mga tiwali sa gobyerno. Kaya sa mga inaagrabyado ni Fiscal, ni Judge ay maari ninyo silang kasuhan sa Supreme Court dahil sa walang katarungan. At kung inagrabyado naman kayo ng taga-ombudsman, ni Fiscal, ni investigador ng NAPOLCOM, ISKRAMI at iba pang sangay ng pamahalaan na mga abusado, maari nyo silang kasuhan sa Ombudsman for Administrative Case at sa Supreme Court for Disbarment kung lawyer man sila na umagrabyado sa inyo. Sana ay nakatulong ang bedyong ito para sa kanilang paghahanap ng katarungan at maging gabay kaalaman ng mga taong inaapi, inagrabyado ng mga nasa pamahalaan. Hanggang dito na lang ang video na ito. Huwag kaliligtaan panoorin ang mga i-upload kong mga videos. Mag-subscribe at mag-likes at i-share para updated ka palagi sa mga bagong videos na i-upload ko. Thank you for watching.